Kasi ang inaakala ng Chis Escudero na baka, yung kaso ko mawala sa mapa, hindi mapag-usapan, which is posible na hindi mo na mapag-usapan yung kaso ni Chis dahil nakafocus tayo sa impeachment. Ngayon, si Joel Villanueva, mga minamahal, mag-best friend sila ni Chis Escudero. Diba, mukhang siya na din yung susunod na aarestuhin. Ngayon, ang gagawin niya, dahil mukha na siyang sunod na aarestuhin, baka nga ngayong Lunes, posible na siyang lumipat dyan sa minority. Diba, kahit pa sinasabi ni Loren Legarda na illegal daw po yung quorum na ginawa ng Senado. Which is para sa akin, ilang expert na po, ilang mga din na pong nakapagsabi na walang illegal sa ginawa ng Senado, 'di ba? Yung pag-elect nila ng Senate pro tempore na si Win Gatchalian, wala namang illegal. Kako, tingnan ninyo, kung meron mang illegal doon, sana hindi na siya nire-respeto. Kaso siya yung tinitingala ng mga tao, mga minamahal. Si Win Gatchalian yung tinitingala. Hindi lang ng mga tao, pati ng ibang mga sa minority. Kaya tingnan ninyo ngayon, si Joel Villanueva mayroong kaso sa plunder, kaso sa flood control in terms of malversation. Balita ko nga siya na yung susunod Parindignan muna natin sa inyo mga minamahal. Balita natin si Joel Villanueva na yung susunod kay Estrada. Yan yung balita natin siya na yung susunod kay Estrada. Yan lang naman yung balita natin, mga minamahal. Pero what if, baka isipin niya na, para hindi ako sumunod, dyan kay Jinggoy Estrada, what if bumaliktad ako? Baka nagbabaka sakali. Itong si Joel Villanueva, baka nagbabaka sakali siya na kapag lumipat siya ng block, ay baka yung kaso niya ma-block na din, ma-blacklisted na din, hindi pag-usapan, kagaya ng ginawa ni Chis, kasi si Chis ngayon, kahit nagnakaw yan sa flood control, medyo hindi na pag-uusapan na yung kanyang kaso. Gets niyo, mga minamahal? Pero what if itong iniisip ni Joel Villanueva na, baka pag lumipat ako, baka magbago yung ihip ng mundo. Diba? Yung iniisip, baka nagbabaka sakali si Joel Villanueva na, baka ganito yung mangyayari. Magbago yung ihip ng mundo pag ako'y lumipat sa ibang block, dito sa Gatchalian block. Diba? So ngayon, meron kasing bali-balita na si Joel Villanueva ay susunod na. Okay ko. Sabi ko sa inyo matagal na ngayon lang ata napabilis or umusad yung kaso. Sunod-sunod na yan sila, mga minamahal. Sunod-sunod na yan sila. Yung 7 yan. Sunod-sunod na yan. Si Bato, si Go, si Bongo, si Joel Villanueva, Chis Escudero, sino pa? Si Marcoleta, si Robin Padilla. Sunod-sunod na yan sila, mga minamahal. Pero kumbaga one step at a time. Parang one moment or one step at a time. Parang ganun Hindi mo pwedeng biglain Kumbaga dahan-dahan lang pero may justice. Di ba, mga minamahal? Panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Alright. Marami kasi sa group chat nagtatanong, ba't daw naging issue yung t-shirt ni Senator Jinggoy? Ano yun? Yung pinasa? Yun ba yun? Damit? Ayon sa PNP-CID, Joey, wala daw XL or mas malaki na kakasya kay Estrada, no? Kaya ipinatong na lamang yung t-shirt. Though, nakita naman natin kay Secretary Bonoan, may kasya naman sa kanya. Yan nga, kay Estrada, ipinatong na lamang. Pero, syempre, nung nakita natin, medyo malaki-laki din naman yung shirt and mas maganda siguro kung naisukat mo na. Siguro, yung kailangan lang natin confirm yan. Pero yung nakita natin yellow kasha naman, diba? Yung yes, na-cover mo sa yellow sa kasha naman. Walang kasha sa orange or wala silang reserve ngayon o walang stock ngayon? Hindi na pagdataan siguro. Wala raw size, Chiki. Walang ganun size talaga. Okay. Yes. Hindi, ang alam lang natin parang walang available na size. Walang size na time. Yes. Pero yung yellow, yes. Pero yung yellow BJMP uniform, yes. May suot-suot siya. Ayan, nakikita ninyo sa inyong screen yung BJMP uniform. And kahit kahapon, doon sa kanyang graph case, suot-suot niya pa rin yung uniform niya. And kahit hindi sa personal na humarap, doon
natawa ko yung BJ yung hinihingi mo pero BJMP yung dumating sa'yo. Ay, Barbie! Ay, Diyos ko naman, mga minamahal. Yung BJ yung hinihingi mo pero BJMP yung dumating sa'yo. condition. Okay. Yung suot pala niya na yung hindi kasha, hindi yung orange ha. Charmaine yun ha. Ay, Charmaine. Wala, updated na. Napaalala ko lang sa Charmaine, inyo lahat. color. Oo, ha? Charmaine. Naku, Okay. ay, tandaan mo yung Charmaine na nalilito yung tatay ko eh. Correct. Oh. Alam mo, Joey Chiquet, kasi kahapon yung usapang Charmaine, di ba? Usapan niya ng palitan ng pangalan. Oo. From natin kahapon, Yung prutas. similar case pala itong palitan ng pangalan kay Senator Jinggoy Estrada. Oo, Kasi pero- yung pangalan niya pala, iba pala yung pangalan niya. Ang Oh. pangalan pala niya ay Jose Pimentel Ayers. Yes, So, yes. he asked for it to be legally changed to Jinggoy Estrada around 90s. So, it kind of remind me of that. Ang Charmaine. Tingnan mo. Pwede talaga mag-change. Pwede may karapatan talaga tayo dapat sa pangalan. Ito yan mga kapatid, yung prutas na orange. Yung pong trending. Ay, nagpa-viral na video. Baka malito kayo. Yung last question ko sa Arles ay medyo nakakatakot itanong kasi it will affect and may spell yung magiging next kabanata or book ng Book three na ba ito? book ng Senate serye. Wala pang balita kung ano pwede mangyari dyan next week. Meron na bang balita ng next arrest ng VIP? Sa ngayon, Joey, hindi pa natin makukumpirma yan. At least yung 2 weeks na sinabi ng Office of the Ombudsman na baka masampahan na nga Senator Joel Villanueva ay kukumpirmahin pa natin kasi nakita natin mabilis yung nagiging tugon ng Sandigan Bayan. No? Kapag na-file yung case, baka sumunod na araw ay may arrest na. Pero hanggat walang isinasampang kaso, ay wala tayong arestwatan pa na mahihintayin. Habang yung sa ibang kaso naman o reklamo na tinitingnan ng Office of the Ombudsman ay hihingan din natin ng update. Pero ilang mga mapapatas din sa Senado ang Actually, kasangkot doon. Bilang ito yung SKL at share ko lang naman segment sabihin lang kasi natin na sinabi kasi about 2 weeks ago, di ba, na kung meron mga lumalakad na mga peres aside from Senator Jinggoy, yung kay Senator Joel Villanueva. Yes. So wala pa or less anything about doon sa pagpalo ng kaso niya. Wala pa tayong any update on that, Joby. So, first week, after yung press ko ni Ombudsman Boy Remulla, ito, first week to. So, next week, titignan natin kung maka-file na yung sinasabing kaso. And if not, we will wait for another week or another day hanggat mabuo nga ng Office of the Ombudsman yung kaso niya. Oo. Kaya natin yung tinatalakay dahil makalat si 13th eh. Oo nga, kailangan makon. Sino ba yung pang 30? Oh, 'di ba? Mga minamahal, 2 weeks. 'Di ba? 2 weeks next na. Susunod na itong si Joel Villanueva. Kaya nga nagbabaka sakali itong si Joel Villanueva na baka pag lumipat ako ng block, baka yung kaso ko ma-block na din. Kaso ang problema, mga minamahal, mas magagalit siguro yung taong bayan kung ito-tolerate yung pagnanakaw. So kahit lumipat ka ng block, kahit nandyan ka sa minority, still yung kaso mo is naka-filed na. So, walang magagawa dyan ang Sandigang Bayan or ang presidente. Pero kung gagawin mo, ililipat ka ng block, which is, yan din naman yung makakatulong sa taong bayan, good for you and good for the Filipino people dahil mas pinili mong manindigan. Hindi sa may gusto kang interest na makuha or gift na makuha. Hindi dahil sa ganun, kundi naninindigan ka sa tama at hindi mo to tinitake as a personal. Gets ninyo? Kasi pag tinake to ni Joel Villanueva na personal yung problema, di lahat na lang din na darating na issue sa Senado, gagawin niya din personal. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya kung maninindigan ka man despite na meron kang kaso, malaking pasasalamat yun. 'Di ba? Lalo pa syempre, ang impeachment, nalalapit na. At according nga din naman kay Terry Ridon, walang makakapigil na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kahit may makulong man, 1, 2, 3 or ilan, basta ang mahalaga dito ay makakuha tayo ng 16 votes, impeach na itong si Sara Duterte, which is yung gusto nating mangyari, ma-impeach itong walang iba na si Inday Lustay, na walang ibang ginawa kundi lustayin ang pondo ng kaban ng bayan, ang pera ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? You're going to make a fool of yourself. Yan na nga yung problema Kung lilipat itong si Joel Villanueva, tapos mayroon siyang gustong ma-receive na reward, wag ka na lang din lumipat kasi ma-disappoint ka. Hindi ka ito tolerate ng ating gobyerno. 'Di ba, Marco Polo? Hindi ka ito tolerate ng gobyerno. May kaso ka lang naman tolerate ka pa ni PBBM. I-tolerate ka pa ng administrasyon. So ang may kaso, pinapanagot. 'Di ba? Hindi tinatakpan ng problema or hindi sa madaling sabi iniiwasan.
'Di ba? Ang kailangan sa problema, solusyonan. 'Di ba, mga minamahal? Solusyonan. 'Di ba? Hindi yung kung ano-anong kasinungalingan pang gagawin, kung ano-ano pang mga eme-eme ang gagawin. Lahat ng problema, sinusolusyonan. 'Di ba? O kagaya nito, mga minamahal. Yung ibang mga lawyers, 'di ba? Yung ginawang trabaho ng 18 Marines. Ano yung ginagawa ng ibang lawyers ngayon? Balak ng pakasuhan, mga minamahal. Itong mga 18 Marino na to na nagpakalat ng kung ano-anong fake news.